At huli na nang dumating si Taiju sa pinangyarihan at nakita ang walang buhay na katawan ng kanyang matalik na kaibigan na nakahandusay sa lupa. Tahimik na nanghihinayang si Tsukasa tungkol sa pagkitol sa buhay ni Senko gamit ang sarili niyang mga kamay, at naniniwala siyang maaari sana silang maging matalik na magkaibigan kung nagkita sila bago pa man maging bato ang mundo. Itinaas niya ang kanyang kamay sa huling pagkakataon at tinapos ang atake, dahilan para parehong mag-react sina Yuzuriha at Taiju sa takot. Ngunit tiniyak sa kanila ni Tsukasa na hindi nagdusa si Senko at sinabihan silang simulan ang paghahanda ng isang maayos na libing. Inihanda ni Tsukasa ang kanyang sarili para sa isang kontra-atake mula kay Taiju at tulad ng inaasahan, pumulot si Taiju ng isang napakalaking bato ng may matinding pagsisikap. Ngunit sa halip na ibato ito ng direkta kay Tsukasa, naalala niya ang kanilang pinagsamahang pangako at inihagis ito sa kalangitan. Mabilis na sumugod si Yuzuriha sa kalapit na palayok ng pool barrel at inihagis ito kay Tsukasa, umaasang magkakaroon ng pagkakataong pigilan siya. Sinipa ni Tsukasa ang palayok ng marating niya ito, at nagkalat ang itim na pulbos sa hangin. Ngunit nang sandaling iyon, bumagsak ang malaking bato mula sa itaas at tumama sa lupa, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na naghiwalay sa lahat gamit ang usok at puwersa. Sinamantala ni Taiju at Yuzuriha ang pagkakataong makatakas habang sumasabog. Binuhat nila ang katawan ni Senko at nawala sila sa gitna ng mga puno. Tumakbo si Taiju habang hawak si Senko gamit ang magkabilang braso at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi maaaring patay na ang kanyang kaibigan. Kaya't ayaw niyang sumuko at nagpatuloy sa paghahanap ng masisilungan. Tahimik na nakatayo si Tsukasa sa ulan at iniisip ang nangyari at sinabi niya sa sarili na walang paraan na makaligtas si Senko sa isang nakamamatay na tama. Sinimulan ni Taiju ang CPR nang nanginginig ang mga kamay at patuloy na pinupukpok ang dibdib ni Senko. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na sinadya ni Senko na saluhin ang atake para protektahan si Yuzuriha, na nagpapatunay na wala siyang planong isakripisyo ang sinuman. Naalala ni Taiju ang isang sandali noon nang tanungin si Senko kung ano ang gagawin niya sa isang pagpili ng buhay o kamatayan sa pagitan ng dalawang tao at sumagot si Senko na lagi niyang susubukan na iligtas ang lahat ng kanyang makakaya dahil ang agham ay lumilikha ng mga solusyon. Iginiit ni Taiju na hindi kailanman itatapon ni Senko ang kanyang buhay at hinanap niya ang bawat bahagi ng katawan umaasang makahanap ng isang palatandaan. Ngunit si Yuzuriha ay naaalala na madalas na sadyang binabali ni Senko ang kanyang leeg at sinusuri nila ang eksaktong bahaging iyon sa kanyang katawan. Natuklasan nila ang isang makitid na guhit ng petrification na natitira pa sa kanyang leeg at mabilis na binuksan ni Yuzuriha ang miracle fluid at marahang ibinuhos ito sa natitirang bato. Ang likido ay nagsimulang dahan-daang tunawin ang petrified layer at ang sugat sa ilalim ay nagsimulang gumaling. Kaya sumigaw si Taiju nang may emosyon at tinawag si Senko na bumalik. Sinasabing kailangan niyang mabuhay dahil siya ang liwanag ng pag-asa para sa sibilisasyon ng tao. Sa loob ng kanyang walang malay na isip, nangangarap si Senko ng kalawakan at nakikita ang kanyang sarili na lumulutang sa kabila ng daigdig. At ang kanyang mga alaala ay bumalik sa sandali ng petrification nang simulan niyang bilangin ang mga araw, panahon, at taon upang manatiling malay. Sa ilang mga araw, halos magising siya bago muling tumahimik. Hanggang sa isang araw, ilang patak ng nitric acid ang sa wakas ay umabot sa kanya at nabasag ang bato, na nagpapahintulot sa kanya na imulat ang kanyang mga mata. Nang magising siya, sinuri niya ang kanyang sariling katawan at sinimulang subukan ang mga natitirang piraso ng bato na nakakabit pa rin sa kanya. At iniisip niya kung mayroon pa bang ibang tao sa mundo ang nakawala na. Tumingin siya sa malawak at walang laman na tanawin at kinakalkula ang eksaktong bilang ng mga segundong lumipas simula nang siya ay maging bato. Pagkatapos ay inukit niya ang bilang sa isang kalapit na puno at nanumpa na muling buuin ang sibilisasyon mula sa simula. Sinubukan niyang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkuskus ng mga kahoy na patpat, ngunit hindi malakas ang kanyang katawan at kailangan ng maraming pagsubok upang makagawa ng kislap, bagaman tumatangging tumigil siya at patuloy na nag-eksperimento kahit na nabigo. Pinagmasdan siya ng mga unggoy sa mga puno ng may kuryosidad habang patuloy siyang sumusubok ng mga pamamaraan. At sa pamamagitan ng pag-uulit, nalaman niya kung aling mga bato ang maaaring hubugin upang maging magagamit na mga kagamitan, na nakatulong sa kanya na gawin ang susunod na hakbang. Sa paglipas ng panahon at pagsisikap, nakalikha siya ng isang bow drill tool na mabilis na umiikot at nakakatulong na lumikha ng apoy na gamit ang mas kaunting pagsisikap. Kaya, ginamit niya ito sa pagluluto ng pagkain at paglilinis ng tubig. Gumawa siya ng palakol na bato at ginamit ito sa pagputol ng kahoy. At matapos mabigang manghuli ng mga hayop gamit ang sibat, naglagay siya ng mga bitag, na mas maaasahan at nagbibigay sa kanya ng pagkain upang mabuhay. Natuto siyang halmahin ang clay bilang mga palayok para sa pagpapakulo at pag-iimbak ng tubig. At nagtayo siya ng isang maliit na kubo upang protektahan ang kanyang sarili mula sa panahon,
Pagkatapos ay ginagawang katad ang mga balat ng hayop upang magamit bilang damit. Pinagmamasdan ng mga unggoy ang lahat ng may lumalaking interes habang pinapanood nila ang kakaibang taong ito na gumagawa ng mga kagamitan, gumagawa ng apoy, at lumikha ng kanlungan. At sa bawat araw na lumilipas ay ipinapakita na siya ay muling nagtatayo ng isang bagay mula sa wala. Patuloy na nagtatrabaho si Senko nang mag-isa sa kagubatan, dala lamang ang kanyang kaalaman sa agham at ang kanyang alaala sa panahon. At sa bawat kagamitang ginagawa niya, lumapit siya ng isang hakbang palapit sa pagsisimula muli ng kabihasnan mula sa wala. Sa flashback, naalala ni Senko ang araw na natuklasan niya ang estatwa ni Taiju na nakabaon sa ilalim ng lupa. At sa sandaling iyon, iniisip niya kung ano ang maaaring naging sanhi ng misteryosong berdeng ilaw. Iniisip na maaaring ito ay isang pagsalakay ng mga alien, isang lihim na sandata na ginagamit ng isang pandaigdigang rehimen, o kahit isang virus na hindi namamalayan ng tao. Napansin niya ang isang kakaibang detalye na tila mga tao at swallows lamang ang apektado ng pangyayaring petrification. At bagamat nananatiling hindi alam ang pinagmulan, tuwang-tuwa siya sa walang katapusang mga posibilidad sa likod nito. Nagsimula siyang bumuo ng isang teorya na ang mga petrified body ay hindi nasira, kundi napanatili bilang buong istruktura, at ang proseso ng muling pagkabuhay ay malamang na nagpapagana at nagpapabuo muli ng mga natutulog na cells ng tao mula sa loob. Habang naggalugad, natuklasan niya ang isang kuweba na natatakpan ng mga puting kristal at puno ng dumi ng paniki kung saan ang isang kakaibang likidong nitric acid ay tumutulo mula sa kisame. At ito ang naging unang palatandaan tungo sa pag-unlock ng petrification. Gumamit siya ng isang piraso ng bato na kinuha mula sa likod ng kanyang leeg at sinubukan ito gamit ang likido, na nagdulot ng isang kapansin-pansing reaksyon. At ang resultang ito ay nagpasigla sa kanya ng sapat upang makakolekta ng mas malaking halaga sa pag-asang magamit ito kay Taiju at sa isa sa mga swallows. Ngunit nabigo ang eksperimento at walang ipinakitang mga palatandaan ng muling pagkabuhay. Inulit niya ang proseso gamit ang maraming iba pang mga sample. At matapos mabigo ang lahat ng mga ito, nagsimula siyang mag-isip ng mas malalim tungkol sa enerhiya na maaaring nagpagana sa kanyang sariling kaligtasan. Napagtanto niya na sa kabila ng pagiging nagyelo sa bato sa loob ng libu-libong taon, nanatiling aktibo ang kanyang utak at ang lahat ng mental na enerhiyang iyon ay maaaring nagmula sa kung saan. Kaya nagsimula siyang maniwala na ang enerhiya ay maaaring nagmula mismo sa bato. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung matutuklasan niya kung paano gumagana ang bato, mababaligtad niya ang proseso ng pagiging petrified at matutulungan ang iba na magising. Nagsagawa siya ng mga pagsubok sa bawat material na mahahanap niya at patuloy na nag-eeksperimento ng ilang buwan nang hindi tumitigil sa paggamit ng pormulang E=mc² na nakasulat sa kanyang damit bilang pinagmumula ng motibasyon at sa wakas ay dinala niya ang estatwa ni Taiju sa kuweba at tinawag ito upang magising sa paniniwalang sandali na lamang bago ito mangyari. Balik sa kasalukuyan, tinawag ni Taiju si Senko sa parehong paraan. At pagkatapos noon, tumigil ang ulan at unti-unting lumino ang madilim na ulap. Iminulat ni Senko ang kanyang mga mata at mahinahong sinabihan si Taiju na hinaan ang kanyang boses bago sila marinig ni Tsukasa. At sina Taiju at Yuzuriha ay parehong tumugon ng may kagalakan at ginhawa ng mapagtanto nilang buhay si Senko. Sinabi ni Senko na nalaman nila ang trick at mabilis na sinuportahan ni Yuzuriha ang kanyang leeg gamit ang isang splint upang matulungan siyang gumaling. Habang binabanggit niya na ang pagiging petrified ay nakatulong din sa pag-regenerate ng ilang bahagi ng kanyang katawan. Iminungkahi ni Taiju na ang sekreto ay maaaring ang bato mismo at pinangalanan niya itong Dr. Stone, na nagpaisip kay Senko kung mayroon nga bang mas malalim na koneksyon sa pagitan ng paggaling at pagiging petrified. Dahil sa bagong pag-unawang ito, itinuro ni Yuzuriha na maaaring posible na muling buuin ang mga sirang estatwa, at biglang nagkaroon ng ideya si Senko at hiniling kay Yuzuriha na isagawa ang isang gawain na magiging mahirap at mapanganib. Pumayag si Yuzuriha na tumulong, kahit na mukhang kinakabahan siya, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Taiju na dapat silang direktang pumunta kay Tsukasa. Ngayong naniniwala si Tsukasa na patay na si Senko, gusto ni Senko na pareho silang kumilos bilang mga espiya at makalusot sa imperyo ni Tsukasa, at ang kanilang misyon ay pigilan ang pagkawasak ng mas maraming petrified na tao mula dito dahil kailangan nila ng isang tao sa loob upang maantala o masira ang mga plano ni Tsukasa. Nag-aalala sina Yuzuriha at Taiju na iwan si Senko ng mag-isa, ngunit sinabi niya na kailangan niyang kumilos ng mabilis upang mahanap ang mga taong nagpadala ng mga senyales ng usok bago pa man makarating sa kanila si Tsukasa. Naghanda ang grupo na maghiwalay ng landas at lumaban ng magkahiwalay. At kahit na nalulungkot sina Yuzuriha at Taiju sa pagpapalam, kumaway sila kay Senko bago umalis. Pinanood sila ni Senko na umalis at tahimik na itinaas ang kanyang splint sa hangin na parang isang bandila, na nagbibigay ng kanyang sagot ng walang salita.
Sa ibang bahagi ng kagubatan, naramdaman ni Tsukasa na may sumusunod sa kanya at lumingon sa tamang oras upang makita ang isang batang babae na may mahabang dilaw na buhok na lumalabas mula sa mga puno, may hawak na isang bouquet na nagtatago ng 2 punyal at isang kalasag. Sumugod siya patungo sa kanya at paulit-ulit na inihampas ang kanyang mga espada. At kahit na hinaranggan ni Tsukasa ang bawat pag-atake, napansin niya na lumaban ito ng may matalas na kasanayan at lakas. Sinabi ng batang babae na nakita niya itong nagbabanta kay Yuzuriha kanina, at sinabihan niya itong magsisi sa isang mangkukulam, na nagpaisip kay Tsukasa na siya ay isang primitibong tao na hindi kailanman na petrified. Dinaig niya ito sa panahon ng laban, nawalan siya ng malay at naipit sa ilalim ng isang natumbang puno na bumagsak sa ibabaw niya, na pumigal sa kanya na gumalaw. Natagpuan siya ni Senko kalaunan at nakita siyang nakulong sa ilalim ng puno ngunit humihinga pa rin. At nilapitan niya ito ng mahinahon, tinanong kung kaya ba nitong magtiis hanggang sa pagsikat ng araw. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga kagamitang mekanikal, nakaimbento siya ng sistema ng puli sa pamamagitan ng pag-angkla ng mga lubid sa mga nakapalibot na puno at dahan-daang paglilipat ng bigat, na nagpapahintulot sa kanya na iangat ang puno at palayain ang babae mula sa ilalim. Nang makalaya na, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Kohako at ipinakita ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang katalinuhan, habang alam na ngayon ni Senko na nakahanap na siya ng isang taong kapaki-pakinabang sa laban-laban kay Tsukasa. Inamin ni Kohako na gusto niya si Senko bilang isang tao, ngunit agad na nilinaw ni Senko na wala siyang interes sa mga relasyon. At nang gabing iyon, nagpahinga si Kohako sa malapit dala ang kanyang mga kutsilyo, handang ipagtanggol ang sarili, bagaman ikinabalisa ito ni Senko habang niyaya niya itong matulog na lang. Tumugon si Kohako sa pamamagitan ng pagbanggit sa alitan ni Senko kay Tsukasa, at sinabing hindi rin siya atras. At sumagot si Senko na plano niyang itayo ang kaharian ng Agham upang talunin siya, na nagudyok kay Kohako na imbitahan si Senko sa kanyang nayon upang makakuha sila ng mga kakampi. Nag-iipon si Kohako ng tubig mula sa isang mainit na bukal upang iuwi sa kanyang nayon para sa paliligo. At ang paliguan ay para sa kanyang kapatid na matagal nang may sakit. Habang ang pisikal na pagkilos ng pagdadala ng tubig ay nakakatulong din kay Kohako na sanayin ang kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang lakas, natisod si Kohako dala ang mabigat na banga. At mabilis siyang inalalaya ni Senko upang hindi siya mahulog. Ngunit nang mag-alok siyang buhatin ito mismo, natuklasan niyang hindi niya ito kayang buhatin. Gumawa si Senko ng isang simpleng kariton gamit ang sistema ng puli mula noong nakaraang araw at ginamit ito upang gamulong pababa ng bundok kasama si Kohako. At kalaunan, huminto sila sa isang bangin na nagbibigay sa kanila ng tanawin ng kanyang nayon, na mukhang simple ngunit maganda at may mas maraming tao kaysa sa inaasahan ni Senko. Nang marating nila ang pasukan, pinigilan sila ng 2 gwardya na nagngangalang Kinro at Ginro, na tumangging papasukin si Senko dahil siya ay mula sa labas. Bagamat natakot silang dalawa nang magbanta si Kohako na gagamit ng puwersa, pumasok si Senko upang pakalmayan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng sabon na kanilang hinalo kanina at paghahalo nito sa tubig mula sa bukal upang makagawa ng mga bula, na ikinagulat ng 2 gwardya dahil hindi nila maintindihan ang kanilang nakikita. At sila ay namangha sa tinatawag nilang pangkukulam. Pinagmasdan ni Senko ang kanilang reaksyon at inisip na kaya niyang makuha ang lahat ng 40 miyembro ng nayon gamit lamang ang agham. At pagkatapos ay tinawag ng mga gwardya ang isa pang nagngangalang Chrome, na nabanggit ni Kohako noon bilang isang nagpapakilalang mangkukulam. Dumating si Chrome at hinamon si Senko sa isang labanan ng pangkukulam. At dinala niya sila sa isang kamalig na malayo sa pangunahing nayon, kung saan nagsimula siya sa pamamagitan ng paglikha ng makulay na apoy gamit ang isang pamamaraan na tinatawag niyang Rainbow Bridge, na nagbabago ng kulay batay sa mga materyales na inihagis dito. Mabilis na kinilala ni Senko ang bawat sangkap bilang asin, tansu, at sulfate, at sinabing gumamit si Chrome ng mga asol na kristal mula sa isang kwebo sa tamang pagkakasunod-sunod, na naglalantad sa pamamaraan sa likod ng ilusyon. Pagkatapos ay naglabas si Chrome ng bolang sulfur at ginamit ito upang lumikha ng static charge, na kanyang naipon at sinubukang gamitin, ngunit gumamit si Senko ng isang leather flag upang paramihin ang charge at tinamaan si Chrome ng mas malakas na shock. Humanga si Senko sa katalinuhan ni Chrome kahit na itinuturing pa rin niya itong hindi gaanong marunong at nagtanong siya tungkol sa mga kakaibang bagay na nakaimbak sa kanyang kamalig. Kaya ipinaliwanag ni Chrome na siya ay nangongolekta ng mga materyales at nag-eksperimento sa pangkukulam mula pa noong siya ay bata pa. Pinalakas nito ang loob ni Senko na naniniwala na kahit gaano karaming beses mawala o mabura ang agham, may babangon pa rin upang muling itayo ito, na nagpapalakas sa kanyang paniniwala na kahit nasubukang sirain ni Tsukasa ang sibilisasyon, ang mga taong tulad ni Chrome ay mananatiling buhay ang curiosity. Pagkatapos ay nagmungkahi si Chrome ng isang huling hamon at inanyayahan si Senko sa isang tunggalian na may kinalaman sa mga numero kung saan si Chrome ay tumataya sa lahat ngunit natatalo.
At pagkatapos, pareho silang natuwa, ginalugad ang mga kakaibang mineral at bato na natipon ni Chrome sa mga nakaraang taon. Bumalik si Kohako sa nayon habang sinimula ni Senko na basagin ang isa sa mga batong sinabar ni Chrome at initin ito hanggang sa kumuha siya ng mercury. Pagkatapos ay tinunaw niya ang gintong alikabok dito at inilubog ang sibat ni Kinro sa loob, na lumikha ng isang kumikinang na gininto ang sibat. Tila hindi humanga si Kinro at tumatangging pa rin siyang papasukin si Senko sa nayon. Ngunit nang makaalis na siya, tahimik niyang hinangaan ang bagong sibat, na nagsasabi kina Senko at Chrome na kailangan na lang niya ng kaunting panghihikayat. Tiningnan ni Senko ang koleksyon ng mga halaman ni Chrome at napansin na marami sa mga ito ay nakapagpapagaling, at sinabi ni Chrome na ang pangunahing dahilan niya sa pag-aaral ng pangkukulam ay upang makatulong sa pagpapagaling kay Rory, ang nakatatandang kapatid na babae ni Kohako. Samantala, nakarating si Kohako sa nayon at inihatid ang tubig bukal kay Rory, na siyang priestess ng nayon. At sa isang tahimik na pag-uusap, ipinahayag ni Rory ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ni Kohako. Pagbalik sa kamalig ni Chrome, ibinahagi ni Senko ang impormasyon tungkol sa mundo mula 3,700 taon na ang nakalilipas, at ipinaliwanag niya ang mga detalye tungkol sa mga nakaraang imbensyon, advanced na teknolohiya, at ang sibilisasyong umiral bago natapos ang lahat ng petrification event. Nalungkot si Chrome na ang isang napakalaki at masalimuot na mundo ay nawasak sa isang iglap. Ngunit sinabi ni Senko na hindi niya hahayaang maging katapusan iyon at ipinahayag na ang sangkatauhan ay hindi pa tapos. Sinabi ni Senko na 2,000,000 taon pa rin ng kasaysayan ng tao ang umiiral sa kanilang dalawa at maaari nilang pagsamasamahin itong muli sa pamamagitan ng agham na nagpasigla kay Chrome at pumayag siyang tumulong sa pagbuo ng kaharian ng agham. Tinanong ni Chrome kung may paraan upang gamutin ang sakit ni Rory at sumagot si Senko na lilikha sila ng pinakamalakas na gamot na mayaalok ng agham, ang antibiotic. Nagsimulang magtaka ang mga tao sa nayon kung saan kaya nanggaling ang hindi pamilyar na estranghero na ito. At si Kakuyo, na ama ni Kohako at Rory, ay nagtanong kung si Kohako ba ang nagdala sa kanya sa nayon. Sinubukan ni Jasper na magsalita at itago ang katotohanan, ngunit sumabad si Turquoise at kinumpirma na si Kohako nga ang lumabag sa patakaran. Pinanood ni Rory ang kanyang ama na magalit at bumagsak sa lupa dahil sa lumalalang sakit nito. Sa labas ng nayon, sina Chrome at Kohako ay parehong nasa sabik na makipagtulungan kay Senko upang lumikha ng lunas para kay Rory. At ipinaliwanag ni Senko na ang kanyang plano ay makuha ang tiwala ng mga taga-nayon sa pamamagitan ng paggamot sa kanyang sakit sa pamamagitan ng agham. Sinabi niya sa kanila na maaari silang pumunta sa isa sa dalawang paraan. Alinman sa rutang biolohikal na gumagamit ng penicillin o sa rutang bato na kinabibilangan ng paggawa ng mga sulfa drug mula sa mga mineral at kemikal. Nalilito si Kohako kung paano naging posible ang ganitong bagay. Kaya sinabi ni Senko na kahit na mas kilala ang penicillin at nagmumula sa amag, mas mapanganib at mas mahirap din itong kontrolin. Sumang-ayon si Chrome sa paghatol ni Senko at sinabing ang paggamit ng Stone Road ay magiging mas ligtas at mas mahusay dahil alam na alam ni Senko kung ano ang kailangang gawin kung sapat ang mga taong tutulong. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Senko ang isang detalyadong mapa ng daan na nagbabalangkas sa lahat ng mga hakbang na pang-agham na magbibigay daan sa kanila na laktawan ang 2,000,000 taon ng pag-unlad at dumiretso sa paglikha ng lunas. Iminungkahi ni Chrome na magsimula sila sa paggawa ng bakal. Ngunit sinabi sa kanya ni Senko na ang proseso ay hindi ganoon kadali at sinimulan niyang ipaliwanag kung paano gumagana ang mga magnet at kung paano hanapin ang direksyon ng magnetiko batay sa pag-ikot ng daigdig at sa North Star. Nagkomento si Kohako na ang bituin ay hindi na perpektong nakahanay sa tunay na hilaga. At napagtanto ni Senko na sa loob ng mahigit 3,000 taon, ang posisyon ng daigdig ay maaaring bahagyang nagbago. Pagkatapos ay nagpalutang si Chrome ng magnet sa isang dahon sa ibabaw ng isang mangkok ng tubig at nagawang lumikha ng isang simpleng ngunit praktikal na compass. Kinabukasan, dinala ni Senko ang lahat sa ilog upang makakolekta sila ng buhangin na bakal mula sa waterbed at sinabi niyang kailangan nila ng mas maraming tao kung gusto nilang gumalaw ng mas mabilis. Sumagot si Kohako na karamihan sa mga taga-nayon ay hindi papayag na tulungan ang mga taong nakikita nilang kakaibang mga mangkukulam. Ngunit pagkatapos noon, isang pakwan ang lumutang sa batis at ginulat sila. Ang pakwan ay si Suika pala, isang bata mula sa nayon na nagsasabing gusto niyang tumulong at patunayan ang kanyang kapakinabangan. Kaya tinanggap siya ni Senko sa grupo kahit na nahihirapan siyang makakita sa pamamagitan ng kanyang maskara ng pakwan. Nalaman din ni Senko mula kay Suika na alam ng mga taga-nayon ng mga kwento at impormasyon tungkol sa mga hayop mula sa kanyang panahon na ikinwento sa kanila ni Rory. At ang bagong detalyeng ito ay nagpa-interes sa kanyang kaalaman. Sinubukan ng grupo na simulan ang paggawa ng bakal, ngunit ang pagsunog ng regular na kahoy ay hindi umaabot sa sapat na mataas na temperatura.
Kaya sinubukan nilang gumamit ng mga handmade fan upang lumikha ng daloy ng hangin sa loob ng isang funnel, ngunit mabilis silang naubusan ng enerhiya bago pa man nila magawang tunawin ang anuman. Naging mausisa si Ginro at gustong umalis sa kanyang pwesto upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit tumanggi si Kinro na palayain siya at tinanggihan ang kanyang kahilingan na magpalit ng sibat. Kinabukasan, napansin ni Senko at Chrome na tila malapit nang sumama sa kanila si Ginro, at nagpa siya si Senko na kakailanganin nila ng mas nakakaakit na paraan upang maakit ang mga taga-nayon. Nagboluntaryo si Suika na mang-alap ng impormasyon mula sa nayon tungkol sa kung ano ang gusto ng mga tao, at nagtiwala si Senko sa kanya na gagawin ang gawain. Nagtago si Suika sa loob ng kanyang pakwan at tahimik na pinagmasdan ang lahat. At sa pamamagitan ng kanyang pagsisiyasat, nalaman niya na maraming taga-nayon ang gustong kumain ng mas masarap na pagkain. Nagbigay ito kay Senko ng ideya, at sinabi niya na ang pagluluto ay maaaring ang susunod na paraan upang makuha ang kanilang loob. Nangalap ang grupo ng foxtail millet at giniling ito upang maging harina. At gamit ang kaalaman sa pagluluto mula sa nakaraan, hinahalo ito ni Senko sa mga itlog at potassium carbonate upang gumawa ng masa at hinubog ito bilang pansit, na kanyang pinaghalo sa mga masasarap na sangkap. Napukaw ng amoy sina Chrome at Kohako, at isiniwalat ni Senko na ang pagkain na kanilang ginawa ay tinatawag na ramen. Sina Chrome, Suika, at Kohako ay nasiyahan sa bagong pagkain at sinabing masarap ito. Ngunit si Senko, na naaalala ang pagkain ng totoong ramen bago nagbago ang mundo, ay nagsabing ang bersyong ito ay hindi masarap kumpara sa iba. Naghanda sila ng isang malaking batch ng fox millet ramen at inilagay ito sa isang kahoy na kariton, na itinulak nila malapit sa hangganan ng nayon, at ang matapang na amoy ay kumalat sa hangin at nakakuha ng atensyon ng mga taga-nayon. Tiningnan ni Senko ang mga mausisa na reaksyon mula sa karamihan at naisip na sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng agham at ang pang-akit ng pagkain, unti-unti niyang masisimulang makuha ang buong nayon, simula sa ramen.